Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang Module 4 para sa ika-4 na linggo tungkol sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, comment, subscribe, share, at i-turn on nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod pa na mga videos. O siya, sugdan na nato! Tayo pa rin ay nakaangkla sa DepEd-mandated na Most Essential Learning Competency na susuri ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Partikular, nasusuri at naihahambing ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya bilang mekanismo ng alokasyon, napahahalagahan ng mga konseptong natutunan bilang batayan sa matalino at maunlad na pamumuhay at nakabubuo ng isang karikatura na nagpapakita sa katangian ng iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya. Bago tayo tumungo sa ating talakayan ay magbabalik-aral muna tayo. Noong nakarang linggo ay ating tinalakay ang Module 3 tungkol sa kahalagahan ng economics bilang bahagi ng lipunan. Tayo'y tumungo na sa ating unang gawaing, hanap salita. Hanapin ang mga sumusunod na 10 salita sa kahon at subuking bigyan ng kahulugan. Matapos mong gawin ang gawain, kailangan malaman natin ang mahalagang ideya o konsepto ng alokasyon. Inaasahan na magagabayan ka sa inihahandang teksto upang masagot ang katanungan kung bakit kailangan ang mekanismo ng alokasyon ng pinagkukunang yaman sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Tara na, pag-aralan natin! Dahil sa walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao at limitado lamang ang mga pinagkukunang yaman, kinakailangan ng lipunan na gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin na mahusay ang mga pinagkukunang yaman upang matugunan at bigyang solusyon ng nagtutunggaliang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo ay tinatawag na alokasyon. Ang alokasyon ay isang paraan upang maayos na maipamahagi at magamit ang lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa. Ito rin ang paraan upang ang lipunan ay makaagapay sa suliraning dulot ng kakapusan. Upang matiyak na efficient at maayos ang alokasyon ng mga pinagkukunang yaman, dapat itong sumagot sa 4 na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Una, ano ang gagawin? Pangalawa, paano nga ba ito gagawin? Pangatlo, para kanino ang gagawin? At pang-apat, gaano karami ang gagawin? Halimbawa, ngayong new normal, hindi man ang face shields. Kung ako ay magnenegosyo sa aming barangay, una, ang aking gagawin ay makagawa o makapagbenta ng face shields. Pangalawa, paano nga ba ito gagawin? Ako ba'y magiging reseller lamang? Ako ba mismo ay may kapasidad at yaman para gumawa ng face shields? Pangatlo, ito ba ay para kanino? Para ba ito sa lahat sa aking barangay? Pwede rin bang minor o senior? At pangapat, kapag nalaman na kung para kaninong produkto o ang face shields, gaano nga ba karami ang aking gagawin o ibebentang produkto? Ating alamin kung lubos na naintindihan ang konsepto ng alokasyon at ang 4 na katanungang pang-ekonomiko. Tayo'y tutungo sa maikling gawaing, may tanong ka ba? Puna ng kahon sa kaliwa ng 4 na pangunahing katanungang pang-ekonomiko, batay sa mga ibinigay na limbawa sa kanang bahagi nito. Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang may saayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Mithiin ng bawat sistema pang-ekonomiya na makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano epesyenteng magagamit ang mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ito ay sumasaklaw sa mga istruktura, institusyon, at mekanismo na batayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pamproduksyon upang sagutin ang mga pangunahing katanungang pang-ekonomiya. Bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Ating alalahanin
ang 4 na pangunahing katanungang pang-ekonomiko dahil ang mga sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot nito. Ang unang uri ng sistemang pang-ekonomiya ay ang tradisyonal. Ang ganitong uri ng ekonomiya ay sinasagot ang mga suliraning pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga tradisyon, paniniwala, kagawian at patakaran ng lipunan. Ang bawat tao sa ekonomiyang ito ay batid ang kanyang gampanin at tungkulin sa lipunan, ngunit wala silang karapatan na magdesisyon sa mga uri ng produkto at serbisyo na gusto nilang matamo. Ang lipunan ang nagdidesisyon sa mga produkto at serbisyo na gagawin at ipamamahagi batay sa kanilang tradisyon at kinagawian. Nangangahulugan ang pagsagot sa mga suliraning pang-ekonomiya ay naiimpluwensya ng kanilang paniniwala at kaugalian. Ang mga bansang nagtaguyod ng tradisyonal na uri ng sistemang pang-ekonomiya ay Brazil, Haiti, Yemen, Bhutan, Canada, Greenland. Pangalawang uri ay ang market. Sa sistemang ito, ang pagdedesisyon sa pagsagot sa mga suliraning ano, paano, para kaninong gagawin ay sinasagawa ng individual at pribadong sektor. Ang bawat kalahok, ang consumer at producer, ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makakuha ng malaking pakinabang. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamayari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo at pangangasiwa ng mga gawain. Presyo ang pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng mga mamimili at kung gaano rin karami ang malilikang produkto at serbisyo ng mga producer. Sa kabuuan, ang dami ng produkto na nais ibenta ng mga producer ay may katumbas na dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili. Ang market o pamilihan ay nagpapakita ng organisadong transaksyon ng mamimili at nagbibili. Ang tungkulin ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng proteksyon sa kapakanan ng mga pang-aaring pampribado, kabilang ang mga batas na mangangalaga sa karapatan, ari-arian at kontrata sa pinapasukan ng mga pribadong individual. Nariyan ang mga bansang Australia, Canada, Estonia, Hong Kong, Ireland, New Zealand, Singapore, Switzerland at iba pa. Pangatlong uri ng sistema pang-ekonomiya ay ang command economy. Sa uri ng sistemang ito, ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Ang pagkontrol ay alinsunod sa isang planong nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya na pinangingisiwaan mismo ng sentralisadong ahensya ng pamahalaan. Katunayan, ang pagpapasya ukol sa mga gawaing pang-ekonomiya ay sinasagawa ng Estado at inaasahan na ang mga mamamayan ay susunod sa mga naging desisyon. Ang Estado ang may responsibilidad sa pagsagot sa mga suliraning pang-ekonomiya. Ang mga bansang nagtaguyod naman ng command economy ay ang Belarus, China, Cuba, Iran, Libya at North Korea. Panguli ay ang mixed economy. Ito ay isang sistema na kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy. Sa ilalim nito, binabalanse ang pagkontrol at kalayaan ng pamahalaan at mamamayan. Binibigyan ng proteksyon ng pamahalaan ng pribadong pagmamayari ng tao, kalinsabay ng pakikialam sa kaganapan sa pamilihan upang patiyak ng layuning pang-ekonomiya ay matatamo. Nariyan ang mga bansang nagtaguyod, ang France, China, Sweden, Iceland, United States, United Kingdom, at Russia. Ating isa-isip, basahing mabuti at sagutan ng mga sumusunod na katanungang may kaugnayan sa ating naging talakayan tungkol sa mga sistemang pang-ekonomiya. Una, ano-ano ang iba't bang uri ng sistemang pang-ekonomiya? Pangalawa, paano nagkakaibang bawat isa? Pangatlo, bakit kailangan ng isang bansa ang sistemang pang-ekonomiya? Pangapat, bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong upang mapanatili ang sistemang sinusunod ng iyong bansa? Tayo'y tumungo na sa isagawa o pagyamanin. Tatawagin nating sistema ikamo.
Piliin sa mga hani ng salita sa ibaba ang angkop na kataga sa bawat larawan. Tanong, ano ang iyong naging batayan sa pagpili ng sagot? Pangalawa, sa iyong palagay, bakit kailangan ng isang bansa ang isang sistema sa pagpapatakbo nito? Binabati kita! Natapos din natin ang ating talakayan sa Module 4 tungkol sa sistemang pang-ekonomiya. Ito pa rin si Sir Mike Sabanal. Sa muli nating pagkikita, paalam!